Okay, recording na tayo ha. Alam na this. On record, off the record. Parang switch lang ng ilaw ha. Ito na yata yung ilan sa mga pinaka-misunderstood na concept sa journalism. Kaya linawin natin. Madalas nyo siguro marinig sa mga on-camera interviews yung mga salitang on record at off the record. Ano ibig sabihin nito at bakit importanteng malaman ito? Sa journalism, may tinatawag tayong attribution. Ibig sabihin, sino ang nagsasalita at ano ang sinasabi. Who says what? Kanino galing ang impormasyon? Attribution ang lifeblood ng isang istorya. Pag walang attribution, mukhang hinugot lang sa hangin ang storya. Hindi mo alam kung saan nanggaling. Magmumukhang opinion lang nung nagbabalita. Bilang news consumer, dapat alam mo paano binuo ang storya at ano o sino ang source ng information. Parang bagong putahe na pinakakain sa'yo. Gusto mo malaman paano niluto at saan nanggaling yung mga rekado. Hindi pwedeng lunok na lang tapos himas dyan. We're talking about people here o yung mga talking heads. Kung madalas ka manood sa series na to, siguro may inkling ka na kung ano ang ethical sa journalism. Kung tayo masusunod, dapat lahat ng interview on record. Ibig sabihin, lahat ng sinabi pwedeng isa publiko. Lahat, as in lahat. Pati ilang beses umubo o kumindat o kumamot ng ulo yung ini-interview. Kaya yung karamihan ng mga reporter may tape recorder. Oops, sorry lolo na. Digital voice recorder. So umaandar yan during an interview and while kalimitan nagte-take down notes ang reporter, binabalikan nila ang recording kung may hindi naintindihan o hindi malinaw na words. As I said, lahat ng sinabi dyan pwedeng gamitin. Basta hindi nag-misrepresent ang reporter. Ibig sabihin, nagpakilala siya ng tama at sinabi kung para saan ang interview. Tapos pumayag yung source. Hindi niya nilasing, drinoga, blinakmail o tinorture para magsalita kunwari. Tinatranscribe pa nga mga interviews para mas malinaw. Tapos eto, pag sinabi na, in principle hindi na pwedeng bawiin ha, nag-agree na on record. Kaya ingat na ingat ang mga opisyal o sino mang sinasalang sa isang interview. Kasi magkamali ka lang ng sabihin, baka marami mag-react, magalit o hindi kaya mag-viral ka pa. So pwede ba magkwento na lang sila pero wag na silang pangalanan? Okay, now we're talking. Not on record though. Pero ano ba muna yung kabaligtaran ng on record? Yung off the record ba? Sa journalism, isa lang ibig sabihin yan. Pwede mong kausapin yung source kahit buong araw kayo mag-usap. Pero lahat ng sasabihin niya, hindi pwedeng gamitin. Yup, you heard it right. As if you did not hear anything. Yung mga sinabi, hindi mo pwedeng gamitin sa storya o ikwento sa iba. You take it to your grave. Hindi mo pwede ikumpisal sa pare o sabihin kay Lord. Marami sa mga nagpapa-interview ng off the record, para bagang mas may freedom sila to speak frankly or candidly na walang repercussions. At hindi sila babalikan ng kung sino dahil sa mga sinabi nila. Ano yung mga reason sila? Well, maring national security ang dahilan o hindi kaya sobrang sensitibo na impormasyon o hindi kaya baka mawalan sila ng trabaho o kabuhayan. Pero ulitin ko lang ha, pag off the record, hindi mo pwedeng gamitin ang kahit anong impormasyon. This includes going to another person to confirm the information na binigay off the record. Aba, paano kung kakaunti lang yung nakakaalam ng info na yan? Di napahamak yung source mo. So paano kung 3 oras na kayo nag-uusap tapos sa huli, sinabi ng source mo na, "Oy, off the record lahat to ha?" Yari. This is why sinabi natin na isa ito sa mga pinaka-misunderstood na concepts sa journalism. Hindi alam na lahat ng sources kung ano ba talaga ibig sabihin ng off the record. Kasi karamihan ng sources, willing naman mag-share ng information at magkwento. Ayaw lang nila na malagay sa alanganin. So does that mean may somewhere in between sa on record at off the record? Meron. Ito yung on background at on deep background. Pag on background, malamang sa malamang ito yung ibig sabihin ng mga sources pag sinabi na lang off the record. Meaning, pwede gamitin yung information at yung eksaktong quotes o sinabi pero walang pangalan at titulo
o job designation ng taong nagsabi. Kaya madalas ka makabasa ng storya na according to a Malacanang official, according to a military official, according to a top official, pero walang pangalan at apelido. Meron pa nga, according to a source who asked not to be named for lack of authority to speak on the matter publicly. Whew. Sabi nga ng batikang editor na si Vergel Santos, mas mainam na ilapit sa actual yung description mo sa anonymous source. Hindi pwedeng general o vague like government source. Para may idea naman ng reader na mag-i-evaluate kung gaano ka-reliable ang balita mo. Napakalaki ng gobyerno More than 1 million na empleyado dyan. Baka kung sino-sino lang ang kinausap mo. Ang trend naman ngayon is transparency. Dati pag sinabing according to a reliable source who asked not to be named, nakakalusot na. Hindi na kailangan ipaliwanag. Pero ang best practice is, dapat i-explain mo sa reader, sa audience, bakit mo binigyan ng anonymity yung source. Kasi hindi dapat basta binibigay yan sa any Tom, Dick, or Harry. Dapat dun lang sa mga tao na may alam talaga sa topic. Hindi yung meron lang na second o third hand ng info na alam. Also, yung may track record na nagsasabi ng totoo at hindi mali-mali yung info. Kaya reliable source ang tawag. Again, hindi basta-basta binibigay ang anonymity. One more thing, hindi pwede magtago ang isang tao sa anonymity para siraan ang ibang tao. It cannot be used for personal attacks. Unfair yun sa taong binabatikos kasi hindi niya alam kung sino yung tumitira sa kanya. We cannot allow journalism to be used like that. Paano naman kung gusto ng source na magbigay ng info pero walang kahit anong pwedeng mag-identify sa kanya? Ang tawag dyan, on deep background. Hindi rin ito familiar concept kahit sa mga media-savvy na sources. Kapag on deep background, yung napagkwentuhan niya ng source, pwede mong gamitin pero hindi pwedeng may direct quote o yung mga sentences na may quotation marks. Hindi rin pwedeng may name, a title, or job description. So kanino galing ang info? It's as if ikaw ang pinagmula ng impormasyon, galing sa utak mo. Kaya risky. Pero bakit naman nila gagawin to? Well, iba-iba ang comfort levels ng mga source. Yung mga on background, siguro gusto nila mag-iwan ng clue kung sino ang pinanggalingan ng info. Yung mga on deep background, totally ayaw nila ng risk na baka ma-identify sila bilang source ng sensitibong impormasyon. Kaya nag-iingat din kami dyan kasi baka magamit tayo ng source sa mga dahilang hindi natin alam, gaya ng internal politics sa ahensya o even propaganda. May kasabihan nga sa journalism na a journalist is only as good as his sources. Ang mahalaga sa paggamit ng on record, off the record, on background at on deep background sa attribution, interest ng publiko ang motivation mo. Pero don't worry, lahat ng pinag-usapan natin dito, on record.